Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence para yatang natakot ang Senado sa Korte Suprema. Parang natakot silang magbigay ng opinyon sa inihain ni VP Sara na petisyon na ipabasura ng Korte Suprema ang impeachment case. Nako, parang nagmamalinis or parang gusto ng Senado nga, ang Kongreso ang dapat managot dyan. Kasi sila ang nagpa-impeach kay VP Sara. Kami naman ay magsisimula pa ng impeachment trial, hindi pa nga nakapasimula, bakit kami magbigay ng komento? Nako kabibig, kaya parang nararamdaman ng maraming netizen ba na parang ang Senado ay talagang ayaw ma-impeach VP Sara. Yun ba mga kabibig? Kasi yung iba, ba't ang tagal ng impeachment trial? Ba't hihintayin pa ang makaupo ang bagong senator? Soy, kaya iboto natin ang pinipilaban. Ramdam ko ba? Opinion ko lang to, disclaimer, opinion ko lang to. Parang gusto ni Cheese Escudero ng magandang laro na yung isang one trial lang ba, agad-agad ibasura ang impeachment case laban ni VP Sara. Ay eto kabibig, manood tayo ng isang video na kung saan talagang pinag-usapan ito mga kabibig. What do you think? Excited na ba ang Senado na ibasura? Ito na kabibig, manood tayo. Kay ano to, kay Robin Sweet Showbiz. Ito na kabibig. Pag-asang madaliin pa ang impeachment trial ni Vice President Sara. Meron palang manifestation ad coitilum sa Supreme Court, nagpa-excuse ang Senado sa pagsumiti ng comment sa petisyon ng pagpapa-nullify sa impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte. So sabi ng Senado, excuse me po, Korte Suprema, hindi po kami pwedeng magbigay ng komento tungkol dyan kasi hindi pa naman na-impeach si VP Sara sa Senado. Let the Congress explain their side kung bakit gusto nila or bakit in-impeach nila si VP Sara. Di ba kabibig? Parang natakot ang Senado. Ito. Laban sa kanya, ito ay may kaugnayan sa petition for certiorari and prohibition na inihain ng kampo ni Vice President Sara sa Supreme Court upang ideklara ang ika-4 na impeachment complaint na inihain sa Senado ng Kamara na unconstitutional. Hiniling din kasi ni Vice President Sara sa kataas-taasang hukuman na maglabas ng temporary restraining order upang ipatigil ang proseso ng impeachment. Subalit, sa palagay ng kabibig, ano kaya ang magiging sagot ng Korte Suprema? Lalo na ngayon na ang Senado ay nagsabi na, excuse mo na kami ayaw na namin munang magkomento. Diba? Kasi pag gusto talaga ng Senado, ng Kongreso, kasi ang Kongreso, gusto talaga namin impeach VP Sara, pero nararamdaman ko ang Senado parang hati, or parang most of them don't want to talk about impeachment. So if ever makikita ito ng Korte Suprema, baka sasabihin ng Korte Suprema, ibasura natin yan, o huwag nating hayaan mag-impeachment, hindi makakatulong sa Pilipinas. Ito pa nga tayo, nagkagulo pa tayo sa PhilHealth. Tapos ito, uunahin pa natin itong impeachment kay si VP Sara. Bakit makakatulong ba ito na mabawi ang PhilHealth na pera ng PhilHealth? Makatulong ba ito sa ekonomiya ng bansa? Itong impeachment ng VP Sara? Para saan? Di ba? Tingnan nga yung bagong ratings, survey ratings ngayon, na ilan ba? 47 or 47% ng mga Pilipino ayaw sa impeachment ni VP Sara. Oo, dagdag problema lang yan sa bansa. Sino bang nagpauso ng impeachment? Di ba? base sa manifestation ad coetam na isinumite ng Senado sa Korte Suprema sa pamamagitan ng legal counsel nito na si Maria Valentina Cruz nitong Huwebes, March 6, sinabi ng Senado na malinaw nakasaad sa konstitusyon na may kapangyarihan ng mataas na kapulungan na mag-convene bilang isang impeachment court upang litisin at desisyonan ang mga kaso na kinasasangkutan ng mga impeachable officials, kabilang daw si Vice President Sara. Ang manifestation ad coetam ay isang deklarasyon na binabalangkas out of caution bilang tugon sa isang petisyon na inihain sa korte. Respondent Senate, which has the sole power to try and decide all cases of impeachment under the Constitution,
cannot therefore possibly make a comment on the petition and thus asks the Honorable Court that it be excused from submitting the comment. Ang Point ko petition kasi ni Vice President Sara. Ito kasi, the Senate files manifestation on Vice President Sara Duterte's Supreme Court petition. The Senate asserted its sole authority over the impeachment cases, citing the 1987 Constitution, as it is submitted as a manifestation ad cautelam to the Supreme Court today instead of a formal comment. It asked to be executed from responding to VP Sara's petition seeking to nullify her impeachment proceedings. Is in the constitutionality of the impeachment procedures. Si Escudero naman ang isinusulong na ang Senate ang dapat makinig sa impeachment dahil sa 1987 Constitution, Correct. ang Senado ang naatasan na makinig sa mga impeachment cases. Pero correct me if I am wrong. Kaya para sa akin, magkaiba ang diringgin sa sala ng Supreme Court at iba rin sa Senado. Correct. But if Supreme Court favors the impeachment petition of Vice President Sara na nagdedeklara na ito ay null at void because it has violated constitutional procedures when filed, then walang diringgin ang Senado. Again, correct me if I am wrong. Kung hindi magkokomento ang Senado, ibig sabihin, bahala na ang House of Representatives na magdepensa dyan sa impeachment. Total, sila naman yung lumaba. At saka ad cautelam. Being cautious yan. Alam nilang marami silang mali. Anong kinakatakot? Bakit nag-iingat? Na pumanig ang Supreme Court sa Vice President Sara petition? Na ba pumanig ay sampahan ng kaso ang bawat isang pumirma? Nako. Ganoon ba yun? Samantalay kung pag-uusap. Di ba mga kabibig? Yun. I agree sa statement. Kasi posible ang Korte Suprema ay pumanig kay VP Sara. Very interesting. Ano kaya maging tugon ng Supreme Court dito sa tawag dito? Sa komento ng Senado. Dapat ang 17 billion increase ng House of Representatives na budget for 2025 sa budget na lang ng Supreme Court dinagdag. Ay oo nga no. Kasi sa napansin nyo, mas very effective ang Supreme Court ngayon. Mas marami ang napabilib ng mga netizen sa Korte Suprema ngayon. Sabi nila, hala, ngayon lang namin naramdaman ang presensya ng Supreme Court. Ngayon lang namin nakikita na fair ang Supreme Court. At ngayon lang namin nararamdaman na ang Supreme Court ay para sa taong bayan. Diba? Oo nga no, mas maganda yung 17 billion increase sa House of Representatives. Ibigay na lang sa Korte Suprema. Mga railroaded actions ng House, lahat dinamay na sa kanilang kabalastugan. Sobrang busy ng Supreme Court. Tama nga kabibig, tama. Ito na. Ang petisyon ni VP is in the constitutionality of the impeachment procedures. Sa Escudero naman, isinusulong na ang Senate ang dapat makinig sa impeachment dahil sa 1987 Constitution. Ang Senado ang natasan na makinig sa mga impeachment cases. Correct me if I'm wrong. Kaya para sa akin, magkaiba ang diringgin sa sala ng Supreme Court at iba rin sa Senado. Tama. But if SC favors the impeachment petition of VP Sara, declaring it null and void because it has violated constitutional procedures when filed, then walang diringgin ang Senado. Again, correct me if I'm wrong. Posibleng walang diringgin ang Senado. Diba? Good analysis. Sana nga i-declare ng ng Supreme Court na null and void kasi pure political harassment lang ang isinusulong ng House of Representatives. Tama ka naman kung ang decision sa Malacanang ang sundin, ayon, Constitution gawin nila iyon, ginawa ng Chief Justice Corona na walang accountability and transparency. Ang pirma lang basihan nila, kaya nilabag nila ang processing ng impeachment. Pero di yan pwede sa Supreme Court, null and void ang impeachment. Diba? Ipagdasal natin ang Supreme Court Philippines, lahat sila na nabigyan ng kalinawan ang isip, puso at gabayan sila lagi ng may kapal. Hindi birong kabaliwan ng mga
nagmamagic sa gobyerno. Halos wala na talaga tayong matakbuhan kundi ang isa't isa laban sa garapalang kalabisan nang dapat ay umaayos na bansa natin tungo sa kaunlaran na sana ng bawat Pilipino paunti-unti kaso iba ang ginagawa. Gulong-gulo ng Pilipinas. Ito pa, if the assertion of the Senate is to be given credence, would it have the authority to dismiss the impeachment on the ground of that the House violated or did not follow its own rules, other than being violative of the Constitution? I doubt the Senate will, without being assailed by the House as acting beyond its authority or jurisdiction. It is only the SC has the power and jurisdiction to rule on such issue. Thus, the only authority that can invalidate the impeachment complaint. Yes, mga kabibi. Kaya nga Supreme Court in layman's term, the highest. In fact, creating a law, the Congress is sole authority, but the Supreme Court is still the supreme entity that will interpret if the law that is being passed is legal. Same logic, sole authority. Ano ba yan? Isip bata itong mga Senado. So yun lang kabibig ang mga reaksyon ng mga netizen hinggil sa issue na ito na ang pinag-uusapan. Bakit takot ang Senado magkomento? Nako, alam nyo na, 'di ba? Takot sila na tawag dito, mabardagol ng mga tao. 'Di ba kabibig? Takot ba sila na mapahiya? AC is being questioned its authority by Congress. Tama ang ginawa ng Senado, wala naman silang kinalaman sa filing ng impeachment. Wala naman sigurong balak ang Supreme Court na mag-conduct ng impeachment hearing. So why the need to emphasize Congress sole authority over impeachment cases? It simply means that the Congress refuses to submit to the Supreme Court. I think so. Wala pa naman silang nabigay na komento sa hiningi ni VP Sara na ipabasura ang kanyang impeachment case. So anong mangyayari sa impeachment kung ang Senado ay ayaw magkomento? Ang Kongreso kaya nagkomento na. Hindi natin alam kung ano ang kinokomento ng Kongreso ngayon. Diba? So yun lang kabibig ang ating latest libag-libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.